Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, kapistahan ni San Blas, isang martir. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang napakahabang kwento tungkol sa pagpapalayas ni Jesus sa masasamang espiritu na sobrang nagpahirap sa isang lalaki na dahil sa mahabang panahon ng pagpapahirap sa kanya ng masasamang espiritu, doon na siya sa libingan nanirahan. At ayon sa kwento, itinatali ng tanikala ang kanyang mga paa at kamay, pero sobrang malakas itong masasamang espiritu kaya kahit anong tali ang gawin, natatanggal ito ng tao. Malakas siya, hindi dahil malakas siya bilang tao. Malakas siya sapagkat sumasapi sa kanya ang isang pulutong ng masasamang espiritu. At kung babalikan natin ang nangyari, sinasabi na nung si Jesus ay pumunta doon sa lugar na yon, sinalubong na agad siya ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. At sinabi ni Jesus, lumayas ka, umalis ka sa katawan ng taong iyon. Pero nakiusap yung masasamang espiritu, huwag mo kaming palayasin o pahirapan. Kung pwede, dun mo na lang kami dalhin sa pulutong ng mga baboy. Ang isang katotohanan na nais bigyang diin ng Ebanghelyo ay ito. Kilala ng masamang espiritu si Jesus. At walang sinabi ang kapangyarihan ng masamang espiritu sa kapangyarihan ni Jesus. Bagamat pinahirapan ang lalaki sa loob ng mahabang panahon, bagamat malakas na maituturing dahil kahit anong tanikala ang itali, nalalagot ito nitong tao. Lahat ng lakas at kapangyarihang iyan ng masamang espiritu ay walang sinabi sa lakas at kapangyarihan ni Jesus. Natatakot ang masamang espiritu kay Jesus. Sinusunod ng masamang espiritu ang salita at utos ni Jesus. Kung ito ang katotohanan na binibigyang diin ngayon sa ating ebanghelyo, di ba mas dapat nating palalimin ang pagkilala natin, ang pagmamahal, ang pagsisikap nating sumunod at maglingkod kay Jesus. Sapagkat siya ang Diyos, makapangyarihan siya sa salita at gawa. Walang sinabi sa kanya ang masamang espiritu. Tanging si Jesus lamang ang Diyos at wala ng iba. At dahil siya ang Diyos, siya lamang ang pinakamakapangyarihan sa lahat at wala ng iba. Kaya mga kapatid, sa unang araw ng panibagong isang linggo, hingin natin sa Diyos ang biyaya na sa buhay natin tunay nating kilalanin, mahalin at sundin si Jesus. At tunay natin siyang gawing Panginoon at Diyos ng ating buhay. Amen.